Salita na kayo habang mabait pa ako. Ano, dali na. Sino sa inyo nagsumbong sa kanila? Sagot. Ano na? Uy, sagot. Ano, wala? Ha? Oh, saan ka? Sagot. Ano na? Uy, sagot. Ano, wala? Ha? Oh, saan ka? Saan pupunta si Don? Sumusobra na kayo! Kayo to nang bully sa amin ng walang dahilan eh. Ano bang ginawa naming mali sa inyo? Ginulat mo! Buwisit ka! Hoy! Kung ganun inaamin mong ikaw pala yung nagsumbong, tibay ng apog mo ah. Taguan Alis na kita ako. eh. Ha? Teka, ngayon na? Pero di ko ba nalalaman sino kumanta sa kanila eh. Papaaminin ko pa sana itong mga to kahit pa ilublob ko sila dyan sa tubig para lang matuto eh. Ano? Narinig mo? Tuloy mo sinasabi mo. Ano ulit yon? Dali, salita na! Ba't di mo simulan? Ha? Di mo malaman sinong nagsumbong, di ba? Sang! Isa ka pa! Narinig niyo, talon! Ako rin. Trip! Ikaw, tinatanong mo kanina anong ginawa niyang mali? Wala ka talagang ideya? Kasalanan niyong ipinanganak kayong mahirap. Grabe. Ito pa, oh, seryoso. Ang ganda. Diba? Oo. Ito rin yung gusto ko. Wow. Saan kuha to? Parang ang ganda ng lugar. Yung lighting lang sa kitchen namin yan. Maganda talaga mag-selfie doon. Oh, di ba Mary Jane shoes to? Magkano mo nabili yan? Matagal ko na kasi gusto magkaroon ng brand na yan eh. Alam ko parang 40 o 45K yata. Huh? Pero alam ko, 50K pinakamura nila dun ah. Talaga? Nalito lang. Pero Yain, ba't nga pala pinopost-post mo lang to? Suotin mo naman dito minsan para makita namin. May college sa department namin. Sobrang ganda niya kung makikita mo. Hindi lang maganda, sobrang sexy pa. Tsaka same school kami kaya matalino rin siya for sure. Lagi naka-designer shoes, mga damit, mapapansin mo talaga. Masasabi mo mayaman sila. Sa edad niya ako naka-Avante siya, grabe na eh. Pero hindi, naka-Mercedes ka mo, mayaman talaga. Alam mo, mas kinagulat ko. Sabi niya, never pa siya nakakuha sa magulang niya ng kahit anong sustento. Lahat daw yun pinaghirap pala mula bata pa siya. Pero sa inyo ko lang sasabihin to Mula pa kasi nung bata ako, wala akong allowance galing sa magulang ko. Lahat ng gastos ko galing part-time jobs. Nag-tutor din kasi ako ng mga middle school students, ganun. Part-time din sa convenience store. Weh, di nga.
paano pala yung mga designer items mo sa IG? Siyempre, napatanong din ako sa kanya. Sabi ko, paano niya na-afford magkaroon ng Mercedes tsaka brand designer clothes? Anong sagot niya? Di ba ang parents? Dapat lang naman napakainin at alagaan tayo. Yung sasakyan, pinapahiram lang sa akin ni Papa hanggang makabili ako ng sarili ko. Pero bukod sa basic needs, sagot ko na lahat kaya kailangan ko talagang pagigihan sa trabaho. Speechless ako. Di ba ang mga magulang naman natin, dapat lang talaga napakainin at alagaan tayo? Pero bukod sa basic needs, lahat ng gastos ko sagot ko. Wow! Grabe ka! Kaya nga, ayoko talagang ipakita yun dito sa school. Kasi pera yun ng mga magulang ko eh. Tsaka, masyadong mga mamahaling, di ba? Ayoko rin naman na mawala ko. Ano raw? Sabi sa'yo, ganyan din ang reaction ko nung una. Pero yun talaga siya. Kaya sikat talaga siya. Ganda, talino, yaman. As in, nasa kanya na talaga lahat. Suportado pa niya sarili niya. Kung magulang ka, yun ang papangarapin mong anak mo. Yain, grabe ka, nakakatuwa yun. Tapos palagi pang mataas ang grades mo. Nababasa lang namin yan online di ba? Yung pangarap ng parents na anak. Yane, bakit di mo kaya dalasan yung pag-post? Pag may 10K plus followers na siya, baka magkaroon na siya ng ads at sponsors nun eh. Diba? Magandang income din yun. Yung sa ads and sponsors, magkano ba usually kita ron? 150 to 200K, ganun. Ganun yun sa friends ko eh. An executed purpose is a transaction in which the time and the energy spent on the execution are balanced against the resulting assets. And the ideal case is one in which the former approximates to zero and the latter to infinity. Tulog ba yung kaklase niyo sa likod? Pwede pakigising nga. O bakit? Gisingin niyo. Si Bekja na yan. Nag-iisang anak ng Hanmyong Group. Dahil ba nag-iisang anak siya ng Hanmyong, may karapatan na siya matulog sa klase? Iha, gumising ka. Bakit ba? Naiintindihan ko at hindi ko sinisisi ang estudyante kung bumababa ang grades nila. Pero ang asal sa klase, ibang usapan yun. Alam ko na galing kayong lahat sa mga kilalang pamilya. Pero bilang estudyante, dapat matutunan niyo pa rin ang salitang respeto. An executed purpose is a transaction in which the time and the energy spent on the execution are balanced against the resulting assets. And the ideal case is one in which the former approximates zero, and the latter to infinity. May nagsabi na sa'yo? Ang pangit ng pronunciation mo. Bago ka lang, di ba? Contract teacher, kulang sa kakayahan kaya hindi makapasok dito. Ako pa talaga. Ma'am, nandito na yung tutor ni Nayon. Pero baka mamaya pa siya umuwi, ha? Maaga na po siya madalas ngayon para daw ihanda yung mga lesson. Magandang araw po, ma'am. Naku, sana hindi ka naman nahihirapan turuan si Nayon. Hayaan mo, sisiguraduhin kong maalagaan ka ni Manang dito, okay? Ayos lang, ma'am. Ginagawa ko lang po trabaho ko. Huwag mong sabihin yan. Pakisiguro na lang, ha? Kung ano man kailangan niya, ibigay mo na lang sa kanya. Yes, ma'am.
Kung gusto ko magkaroon ng brand deal sa IG, kailangan dumami pa ang followers ko. Pero dahil wala nang bago sa mga post ko, nababawasan na rin ang interes sa mga tao. Anong ginagawa mo dito? Kasi magbabanyo sana ako tapos nakita ko to, nagandahan lang ako. Ay, ito naman oo. Kapag ibang nakakita sa'yo, baka ibang isipin nila. Ay, oo nga. Ano to? Wow. Ito yung uniform ng pangmayamang school, ah. Manang, sandali. Ano yon? Ito ba yung school uniform nung gustong mapasukang school nila Nayon? Bakit meron na siya agad nito? Yung uniform. Golden ano ba yun? Basta alam ko, espesyal daw ang telang ginamit yan. Gawang kamay daw talaga. Advance nilang in-order yan bago raw yariin. Palagay ko nga sa sikat na siya pa yan sa Gangnam pinagawa eh. Nung nakaraang taon pa lang in-order na yan, may pagkamainipin mama niya eh. Last year pa? Paano kapag hindi nakapasok si Nayon dun? Nako, sa laki ng gastos nila, hindi pwede mangyari yon. Dumating nga yan, biruin mo, hinatid lang dito, nakalimusin pa. Kaya ingatan mong ibalik yan dun. Opo. Ay, okay na. Ang ganda naman ito. Walang-wala uniform ko. Tapos, caption na lang. Post na kita. Na-try ko na yung...
Maswerte ka, Kang Nayon. Ba't ang aga? Oh, nakulagot. Ang aga mo ah! Si Mama. Umalis, may lakad daw siya eh. Okay, sige. Yung uniform, di ba dumating na dito? Gusto ko nang i-post sa Insta. Nasa walk-in closet na. Okay. Ayaw! Ay, bakit ang tigas ng butones? Ano ba yan? Wala naman dun eh. Ano ba? Goldfish na ulyanin. Wala naman dun yung uniform eh. Saan ko hahanapin ngayon yun? Mamaya wala rin naman pala talaga yun dito eh. Manang! Bilis, labas na. Ano yun? Kay Miss Sonju? Nababaliw na ba siya? Hindi kasi Miss Sonju. Grabe ka. Miss Yain, tama? Di ko na alam eh. Teka nga sandali. 2 taon lang ang tanda mo sa akin, di ba? So, paano? Dapat ba Ate Yain ang tawag ko? Maniwala ka, wala akong masamang intensyon. Yun talaga. Wala naman na akong pakisarason mo. Pero yung peking background mo, pwede ka kaya makasuhan doon? Siguradong ipapakulong ka ni Mama. Hindi mo kailangan sabihin. Ako na lang. Sasabihin ko na lang sa kanya na magkukwit na ako. Sasabihin ko personal na dahilan. Basta please, wag mo lang akong isumbong. Sige na, ituturing ko tong utang na loob. Pakiusap, Sige, okay lang. Talaga? Thank you. Thank you, Nayon. Alam mo, ikaw ang pinakamabait na middle schooler na kilala ko. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo kahit anong mangyari. Teka. Hindi ko naman sinabing okay na tayo, ah. Huh? Tulad ng gusto mo. Sige, payag ako. Hindi ko nasasabihin kay Mama to. Pero, kailangan mong bumawi sa pagsisinungaling mo sa akin. Online payment ready. 140 lang. Ito gamitin ko. Sige. Transaction complete. Have a nice Ito po card nyo. Salamat. Tapos mo na yung math? Oo, malapit na to.
Napakahirap mga lesson nila ngayon. Parang hindi ko to natutunan dati. Ay, teka, ayusin mo nga muna. Ito oh, kulayan mo. Kailangan mo rin gamitan ng highlighter. Mamaya mapansin niya pa eh. Di niya palalampasin yan, bratinela yun. Ikaw, ba't mo naman kasi naisipang gawin din yun? Talagang, hindi ko mag-gets eh. Ano bang pumasok sa utak mo? Samantalang lagi ka pang may sinasabi dati. Office worker ka, kung hindi kahit civil servant na lang. Malinis sa mga trabaho yung gusto mo, pangarap mo yun eh. Kaya bakit kailangan mo pa magpanggap na mayaman? Siguro nga nababaliw na lang talaga ako minsan. Ano raw? Nung una, ayaw ko lang naman talaga mapahiya ko. Masakit na nga na mahirap lang kami. Ayoko lang na lalong mapahiya pa sa iba. Sinong gugustuhin yun? Tapos hanggang sa unti-unti natuwa na ako. Hanggang sa nadala na lang ako. Okay. Hay, ewan. Pangarap yun na hindi ko maaabot kahit anong buhay ko. Kahit paano, naging daan yung social media na maramdaman ko man lang yun. Ay, kahit na, maling-mali pa rin yun. Oo na nga eh. Kaya nga ito, hindi pa parusa to. Parusa na yan? Gumawa ng homework na middle schooler? Alam mo, dapat nga sobrang magpasalamat ka pa eh. Dahil mabait-bait pa yung nakahuli sa'yo. Mabait? Ano ka? Yung bratinelang nayon na yan, napakapangit ang ugali nun. Pinakamasahol sa lahat na nakilala ko, demonitang bruha na middle schooler! Pichesa! Ito, cute ba? Okay? Maganda Cute? yan. Kunin ka na. Ito pa, oh! Ang pangit. I-landscape mo. Last one. Ano ba yan? Nakapikit naman ako sa mga kuha mo. Teka, ganito ka. Yan. Wait lang. Solo ako. Sunod-sunod lang. Palit. Miss Sonju! Thank you for today, ah. Bakit? Ano, may ipapagawa ka pa? Ang bilis mo na makagets ngayon. Oo. Ikaw nang bahala dito, ah. Ano to? Ngayon gusto mo pati yung sa mga kaibigan mo gagawin ko? Teka, wala sa usapan yan. Lalakasan mo talaga boses mo. Kasi si Mama, nandun lang yata sa sala eh. Malapit nang magsimula exams ko. Pero sa dami mong pinapagawa, hindi na ako nakakapag-review. Alam mo ba gaano kahalaga grade sa 11th grade? May exams din naman ako, ah. Next week na rin yung high school entrance exam ko. Pagkatapos ng admission interview.
Tapos na rin naman lahat to. Ayaw mo pa ba? Pagbibigyan kita pero dahil huli na to. Kilig na kilig ka nga nun eh. Ayaw po. Grabe, kunwari ka pa, tapos nakita mo lang yung crush mo. Ito talaga. Kinilig ka naman. Ikaw kaya yun? Ano ka? Nabasa ko Naalala na mo? beses. Kung tayong dalawa Nagre-review naman ako eh. Bakit Anong MU na kayo? Huling-huli ka kaya? Wait. Grabe ka naman kasi mag-aral. Hala, nakuman ba? Ba't nga ba nag-effort pa ako? Ganun din naman yan. Talaga kaya mo contribute. Yan, may tumatawag. Oh, hello. Bakit ba ang tagal mo sagutin yung tawag ko? May midterms nga ako ngayon, di ba? Yung script ko para sa interview, naiwan ko sa bahay. Nasa school na ako. Ano? Sana hininda mo na bago ka umalis sa inyo. Naiwan ko nga. Pumunta ka na sa bahay, kunin mo. Natry mo na bang tawagan mama mo? O kaya yung driver nyo o si Manang? Baka pwede mo silang Hindi makausap. sumasagot si Mama. Nakalive naman si Manang. Si Kuya Driver naman paano? Ano malay niya kung ano itsura nun? Hindi ako matutuloy sa interview kung wala yun. Hindi ko na alam gagawin ko. Pero magsisimula na rin yung exam ko. Pag ako, hindi nakapasok dito sa Cheongdam High, magpapakamatay talaga ako. Lahat din na ginawa mo, tsaka kasinungalingan mo, sasabihin ko kay Mama. Kunin mo na kasi yun. Ano ba? Ito na. Isang tawag nga lang pupunta siya. Nung nag-shopping nga tayo, di ba? Bitbit niya lahat. Walang ka-pride-pride, no? Matatawa talaga ako pag pumunta siya. Pupunta raw ba talaga? Oo nga. Para pag hindi siya pumunta. Eh di i-expose ko lahat ng ginawa niya. At sigurado ako, lagot siya kay Mama. Oo nga. Pero ang sama mo ron na exam niya ngayon pero pinapunta mo siya. Alam ko mahirap sila eh. Kahit maganda man lang sana maging school niya. Kasalanan yung gano'n ang buhay nila. Buti nga eh, at least naranasan niyang tumuntong dito dahil sa akin. Oh, yan na siya. Yain dito! Oh, di ba? Sabi sa inyo eh. Isang tawag lang pupunta siya. Oo, yung mahirap na high schooler din siya na. Kailangan mo na to, di ba? Ah, oo nga. Thank you dito ah. Pero alam mo, talagang nalulungkot ako kasi hindi na kita tutor. Nag-enjoy kaya ako dahil sa'yo. Ako lang yata nalungkot ah. Hayaan mo, kakausapin ko ang mama ko. Sasabihin ko sa kanya, bigyan ka ng malaking bonus. Sige na. May interview pa kasi ako eh. Bayan. Ano, tara? Ngayon na talaga? Ano ba yan? Nag-enjoy pa ako eh. Tigilan mo na nga ako.
Nagsabi ka dapat sa akin na maaga. Kasalanan mo yan. Walang retest. Nag-aalala ka pala sa marka mo eh. Bakit hindi ka pumasok? Ngayong exam pa talaga? Alam ko mahirap sila eh. Kahit maganda man lang sana maging school niya. Pag pinanganak kang mahirap, limitado lang magagawa mo. Masakit na nga Mayaman na ba talaga mahirap kayo? lang kami. Dapat, mamuhay lang tayo ng ayaw sa Ayoko lang kaya. mapahiya. Lalo na, yung mga mahihirap. Bakit po wala nang nangyaring maganda? Excuse me. Gusto mo bang hiramin to? Hindi, okay lang. Halos magkapangalan tayo. Salamat sa panali. Buisit, parang pinili nating ipanganak tayong mahirap. Dream is not to think only in mind. Rather, it's to feel with your heart, to write with your hand, and to do with your feet. Kung sakaling bigyan niyo ako ng pagkakataon na makapasok sa Cheongdam International High, hindi lang pangarap ko ang bibigyang katuparan ninyo. Bibigyan niyo rin ako ng Sino siya? Estudyante ba yan dito? Ay, no, sa pinto. Oh, estudyante rin. Bago mo unahin yung pangarap mo, ayusin mo muna ugali mo.